Magandang araw! Ako si Abel Sanchez ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment. Sa araw na ito, ating aalamin kung ano nga ba ang minimum wage at kung sino ang nagtatakda nito. Aalamin din natin kung ano-ano bang mga establishments ang pwede mag-apply for exemption sa pagsunod sa isang wage order. Ano ang tinatawag na BMBE or Barangay Micro Business Enterprise? Ano ang facility evaluation at ang time and motion study? Aalamin din natin kung ano at paano computein ang holiday pay, premium pay, overtime pay, 13th month pay, service charge at night shift differential. Ano ang minimum wage? Ang minimum wage ay ang pinakamababang sahod na dapat bayaran ng employer sa empleyado para sa 8 oras ng pagtatrabaho sa loob ng isang araw. Ito ay tinatakda sa isang wage order na ini-issue ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTWPB ng bawat rehiyon. Generally, lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor, kasama ang mga domestic workers o kasambahay, ay saklaw ng wage order. Ngunit, ang mga sumusunod na establishments ay maaaring mag-apply ng exemption sa pagbabayad ng minimum wage. Una ay ang mga retail o service establishment na may empleyadong hindi lalampas sa 10. Pangalawa ay ang mga establisimento na matinding naapektuhan ng likas na kalamidad o mga sakunang gawa ng tao. Kung ang application ay approved, ang establishment ay mabibigyan ng full exemption sa loob ng 1 taon mula sa petsa ng bisa ng kasalukuyang wage order. Gayunpaman, dapat pa ring bayaran ng mga exempted establishments ang kanilang empleyado ng nararapat na sahod sa ilalim ng pinalitan o nakaraang wage order. Paano naman ang mga Barangay Micro Business Enterprises o BMBEs? Sila ba ay exempted mula sa coverage ng minimum wage law? Tama ka! Ang mga BMBEs na may valid Certificate of Authority na ini-issue ng negosyo center ng inyong lungsod o munisipyo ay hindi saklaw ng minimum wage law. Bagamat sila ay hindi saklaw ng minimum wage law, sila ay dapat na makatanggap ng iba pang labor standards benefits gaya ng overtime pay, 13th month pay, at iba pa. Sila rin ay entitled sa mga benepisyo na ibinibigay ng ECC, SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Ano ang premium pay? Ang premium pay ay dagdag na bayad sa mga empleyado na nagtrabaho sa araw ng kanilang rest day o special non-working day. Sa ilalim ng batas, lahat ng empleyado ay may karapatan sa premium pay, maliban sa managerial employees o opisyales o miyembro ng managerial staff, workers who are paid by result gaya ng piece rate, pakyaw, or task basis at iba pang non-time work. At iba pang itinakda ng batas. Ang supervisor ba ay may karapatan sa premium pay? Hindi po. Kabilang ang supervisor sa katagang managerial staff o miyembro ng managerial staff. Magkano ang halaga ng premium pay? Ito ay 30% ng daily basic wage ng empleyado. Subalit, ito ay tataas ng 50% kung ang araw ng special non-working day ay pumatak sa araw ng rest day ng empleyado. Para sa taong 2023, mayroon tayong 8 special non-working days at ito ay ang EDSA People Power Revolution Anniversary na iginunita nakaraang February 25, Black Saturday naman na igugunita itong April 8, Ninoy Aquino Day itong August 21, All Saints Day itong November 1, Feast of the Immaculate Conception of Mary itong December 8, Last Day of the Year itong December 31, at 2 additional special non-working days
na igunita nakaraang January 2 at gugunitahin pagtapos ng araw ng mga patay o sa November 2. Ikaw ba ay nagtatrabaho ng lampas sa 8 oras? Ito ay tinatawag na overtime work na may karagdagang bayad na tinatawag na overtime pay. Ang overtime pay ay ang karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa 8 oras sa isang araw. Sino-sino nga ba ang maaaring magkaroon ng overtime pay? Karapatan ng lahat ng empleyado na magkaroon ng overtime pay maliban na lamang sa mga sumusunod. Mga manggagawang binabayaran depende sa natapos na trabaho o mga piece rate workers, mga tauhan na regular na gumaganap ng kanilang tungkulin na malayo sa kinaroroonan ng negosyo o mga field personnel, mga kasambahay o mga taong naninirahan at nagbibigay serbisyong personal sa ibang tao, mga managerial employees, opisyal o miyembro ng managerial staff, at kawani ng gobyerno. Magkano ang overtime pay na matatanggap ng isang empleyado? Alamin muna natin kung paano makukuha ang hourly rate. Ang basic minimum wage ay i-divide sa 8 oras. Gamitin natin ang minimum wage na NCR bilang halimbawa. Narito naman ang computation ng overtime pay sa iba't ibang klase ng araw. Para sa ordinaryong araw, dagdag na 25% sa kada oras ng trabaho na lampas sa 8 oras. Para naman sa araw ng scheduled rest day o special non-working day, dagdag na 30% overtime pay batay sa kanyang hourly rate na kinita sa araw na yan. Para sa araw ng scheduled rest day at pumatak din ng special non-working day, dagdag na 30% overtime pay batay sa 50% na kinita sa araw na yan. Para sa regular holiday, may dagdag na 30% overtime pay batay sa 200% na kinita sa araw na yan. At panghuli, para sa overtime na ginawa sa araw ng regular holiday at pumatak ng scheduled rest day ng empleyado. Bilang pagtatapos ng ating video, nais naming linawin ng retail and service establishments na nag-eemplyo ng mas mababa sa 10 empleyado ay hindi sakop sa pagbabayad ng holiday pay tuwing sasapit ang regular holiday. Sila pa rin ay mandatory na magbayad ng dagdag na 25% overtime rate dahil ito ay ituturing na ordinaryong araw lang para sa kanila. May empleyado ka bang pumapasok sa pagitan ng 10 p.m. at 6 a.m.? Sila ay dapat makatanggap ng night shift differential. Ngunit, ano nga ba ang night shift differential? Ang night shift differential ay ang dagdag na bayad para sa mga empleyadong nagtatrabaho sa pagitan ng 10 p.m. at 6 a.m. Sino-sino nga ba ang maaaring magkaroon ng night shift differential? Karapatan ng lahat ng empleyado na magkaroon ng night shift differential maliban na lamang sa mga sumusunod. Mga retail and service establishment na kadalasan na nag-eempleyo ng mas mababa sa 5 manggagawa. Mga kasambahay o mga taong naninirahan at nagbibigay serbisyong personal sa ibang tao. Mga tauhan na regular na gumaganap ng kanilang tungkulin na malayo sa kinaroroonan ng negosyo o mga field personnel. Mga managerial employees, opisyal o miyembro ng managerial staff, at mga kawani ng gobyerno. Magkano ang night shift differential na dapat matanggap ng isang empleyado? Dagdag na 10% na batay sa kita ng empleyado kung nagtrabaho sa pagitan ng 10 p.m. at 6 a.m. Narito ang mga multiplier kung paano mag-compute ng night shift differential para sa mga ordinaryong araw,
scheduled rest day, special day, at regular holiday. At narito naman ang mga formula para sa mga ordinaryong araw, rest day, special day, at regular holiday na may kasamang overtime pay. Paalala, ang cost of living allowance ay hindi kasama sa pag-compute ng night shift differential. Alam mo ba kung ano ang service charge? Ang service charge ay halagang idinadagdag sa bill at ipinamamahagi sa mga empleyado o service crew para sa serbisyong ginawa o ipinagtrabaho. Paano ma-entitle ang isang empleyado sa service charge? Upang ma-entitle sa service charge, dapat siya ay nagtatrabaho sa isang establishmento na kumukolekta ng service charge, gaya na lamang ng hotel, restaurants, resorts, at mga kauri nito. Lahat ba ay maaaring makakuha ng service charge? Oo. Lahat ng empleyado maliban lamang sa mga managerial employees at staff na nakadefine sa batas. Paano naman ipamamahagi ang service charge? Lahat ng nakolektang service charge ay dapat ipamahagi ng pantay-pantay at naaayon sa bilang ng oras o araw na naipagtrabaho ng empleyado o service crew. Tuwing kailan ito ibinibigay? Ang mga nakolektang service charge ay dapat na ibibigay kada 2 linggo o 2 beses sa isang buwan na hindi maaaring lumagpas ng 2 linggo ang pagbibigay nito. Sa makatuwid, hindi maaaring ibigay ang service charge minsanan sa isang buwan. Munting paalala? Una, ang service charge ay magkaiba sa tip na ibinibigay ng customer. At ikalawa, kung sakaling magkakaroon ng pagtaas sa sahod na itinakda ng ating batas, gaya ng bagong wage order sa iba't ibang rehiyon, ang service charge na tinatanggap ng mga empleyado ay hindi masasabing compliance dito. Sa pagsapit ng mga Burr months, bukang bibig ng mga empleyado ang inaasahang taunang 13th month pay. Ano nga ba ang 13th month pay? Ang 13th month pay ay isang uri ng benepisyo na ibinibigay sa mga rank and file employees kahit anuman ang estado niya sa trabaho o anumang paraan ng pagpapasahod sa kanya, basta't nakapagtrabaho siya ng kahit 1 buwan lamang sa loob ng 1 taon sa isang establishment. Anong batas ang nagsasabing dapat magbigay ng 13th month pay ang employer? Ito ay base sa Presidential Decree Number 851 o ang 13th month pay law. Bukod dito, ang Department of Labor and Employment ay nagpalabas din ng guidelines ukol dito na may pamagat na revised guidelines on the implementation of 13th month pay law. Dagdag pa rito, taon-taon ay nagpapalabas din ng Labor Advisory ang DOLE para sa kaalaman at maipaalala sa mga employer na dapat na silang magbigay ng 13th month pay sa kanilang mga empleyado. Kailan ibinibigay ang 13th month pay? Ito ay binibigay sa mga empleyado bago o pagsapit ng ika-24 ng Disyembre bawat taon. Magkano ang dapat kong matanggap na 13th month pay? Ang kaukulang halaga na dapat matanggap ng mga empleyado para sa kanilang 13th month pay ay base sa kanilang basic pay na kinita sa buong 1 taon divided by 12 months. Sa makatwid, ang 13th month pay ng isang empleyado ay hindi maaaring katumbas ng kanyang buwanang sahod dahil kung may absence na siya sa loob ng 1 taon, hindi magiging buo ang halaga ng 13th month pay. Ito ay tinatawag na prorated 13th month pay. Makakatanggap ba ng 13th month pay ang mga resigned or separated employee?
Oo, ang isang empleyado na nag-resign o natanggal sa trabaho, anuman ang naging dahilan ng pagkakatanggal, ay maaaring makakuha ng prorated 13th month pay. Tandaan, ang bawat establishment ay dapat mag-submit ng 13th month pay report sa DOLE. Ang ating submission process ay ginawang online at accessible para sa lahat. Pumunta lamang sa website na reports.dole.gov.ph. Ano ang maternity leave? Ito ay benepisyo na nagpapahintulot sa buntis na empleyado na lumiban sa trabaho. Sa ilalim ng Republic Act No. 11210 o ang 105-day Expanded Maternity Leave Law, mas pinalawak at pinaigting ang maternity leave benefits ng mga manggagawang Pilipino. Upang mabigyan ng karampatang panahon ang babaeng manggagawa na makapagpagaling at bumalik ang kanyang dating sigla at magampanan ang kanyang tungkulin bilang ina bago bumalik sa trabaho. Ilan araw ang pwedeng iliban sa trabaho. In cases of live childbirth, 105 days ang maternity leave. Maaari itong madagdagan ng 15 days kung ang empleyado ay isang qualified solo parent. Subalit, kung hindi natuloy ang pagbubuntis dahil ang empleyado ay nakunan, ang maternity leave benefit ay 60 days lamang. Ang pagliban ay maaaring mag-umpisa ilang linggo bago ang araw ng kapanganakan hanggang maubos ang natitirang maternity leave, sa kondisyon na ang postnatal leave ay hindi bababa sa 60 days. Kung may load extend, ang maternity leave ay maaari ring i-extend for additional 30 days, ngunit ito ay wala ng bayad o without pay. At kung may pasa load, ang empleyado ay may option to allocate o ipasa ang 7 araw ng maternity leave sa kanyang asawa o partner o kaya ay sa alternate caregiver. Panghuli, kung may unli colon text, may unli maternity leave din. Dahil ang availment ng expanded maternity leave ay maaari nang i-avail kahit ilang beses sa bawat instance ng pagbubuntis. Kung may benepisyo na para sa mga kababaihan, syempre meron din para sa mga kalalakihan. Ito ay ang paternity leave. Sa ilalim ng Paternity Leave Act of 1996, ang 7 araw ng paternity leave ay ipinagkakaloob sa lahat ng kasal na empleyadong lalaki sa pribadong sektor. Ano pa man ang kanilang estado bilang manggagawa, mapa-probationary, regular, kontraktual, o project basis. Ang paternity leave ay maaaring gamitin kung ang misis ng empleyadong lalaki ay nanganak o nakunan. Paalala, ang empleyadong lalaki ay kasal dapat sa kanyang misis. Ang layunin ng paternity leave ay pahintulutan ang mister na makapagbigay suporta sa kanyang misis habang ito ay nagpapagaling mula sa kanyang panganganak at sa pag-aalaga ng kanilang bagong silang na sanggol. Hanggang ilang beses pwedeng ma-avail ang paternity leave. Ito ay maaaring i-avail ng lalaking empleyado para lamang sa unang 4 na deliveries o panganganak ng legal na asawa na kanyang kapisan din. Ano ang parental leave for solo parents? Ayon sa Republic Act No. 8972 na naamyendahan ng Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act, ang parental leave ay tumutukoy sa leave benefits na ipinagkakaloob sa isang solo parent upang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang magulang. Ano ang benepisyong maaaring matanggap ng mga solo parent ayon sa RA No. 11861? Ayon sa batas na ito, ang mga solo parent ay makakatanggap ng karagdagang 7 working days na parental leave benefits with full pay na ang halaga ay hindi bababa sa kasalukuyang minimum wage.
Ito ay bukod pa sa mga tinatamasa nilang leave na nakasaad sa ating batas at mga leave benefit na binibigay ng kumpanya sa ilalim ng Company Policy o CBA. Ano ang mga kondisyon upang makapag-avail ng parental leave? Ang solo parent ay dapat nakapanilbihan ng at least 6 na buwang serbisyo sa establishment, anuman ang estado sa trabaho. Nagbigay abiso sa employer sa tamang panahon. Nagpresent sa employer ng solo parent identification card. Saan makukuha ang solo parent identification card? Ang solo parent identification card ay maaaring makuha mula sa DSWD office, mapalungsod man o munisipyo, kung saan nakatira ang empleyadong solo parent. May proteksyon ba laban sa diskriminasyon sa trabaho ang mga solo parent? Oo, walang kahit sino mang employer ang maaaring makitaan ng kaibahan sa pagtrato laban sa sino mang solo parent na empleyado. Ano ang VAUSI? Ang Anti-Violence Against Women and Their Children o ang VAUSI ayon sa Republic Act No. 9262 ay tumutukoy sa karahasan na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang asawa o kinakasamang babae o dating karelasyon o maging sa kanyang anak na maaaring magresulta sa pisikal, sexual o psychological na pananakit o pagdurusa. Ano ang benefits na maaaring makuha mula sa RA number 9262 ng mga kababaihan? Itinatakda ng batas na ito na ang mga babaeng empleyado na biktima ng karahasan ay maaaring makatanggap ng hanggang 10 araw na VAUSI leave benefit. Para sa anong paraan ito maaaring gamitin? Ito ay maaaring gamitin upang matugunan ang kanilang mga legal o medical concerns. Ang VAUSI leave ba ay limitado lamang sa 10 araw? Hindi po. Ito ay maaaring lumagpas pa sa 10 araw, depende sa nakapaloob sa sertipikasyon ng barangay o ng korte. Ano ang mga kinakailangan upang magamit ang VAUSI leave? Kinakailangan lamang ipresenta ng victim employee sa kanyang employer ang sertipikasyon na mula sa punong barangay o kagawad o maging sa korte bilang patunay na may kasong naisampa at kasalukuyan itong nililitis. Maaari ba itong i-convert sa cash kung hindi magagamit ng empleyado? Hindi po. Ito ay hindi maaaring i-convert sa cash kung sakaling hindi ito magamit ng empleyado at hindi rin ito maaaring maipon. Nagkasakit o na-aksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa iyo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function ito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS.
Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Hello Trabahunters! Ako si Arlan Gumaraw, isang training specialist mula sa Social Health Insurance Academy ng PhilHealth. At ako naman po si Lourdes Ivy Mendiola, Social Health Insurance Officer 1 ng Social Health Insurance Academy ng PhilHealth. At tutulungan po namin kayo sa inyong trabahunting journey. Tutok lang dito sa Trabahenyo. Ang PhilHealth po ay isang ahensya ng gobyerno na namamahala sa ating National Health Insurance Program or NHIP. Ang layunin po nito ay tulungan ang lahat ng Filipino sa gastusing medikal, lalo na sa oras ng pagkakasakit. Ang PhilHealth ay isang social health insurance kung saan lahat po ng miyembro ay tulong-tulong na nag-iipon para kung sino man ang mga ilangan ay mayroong mapagkukunan po sa pagbayad sa gastusin sa pagpapaospital. Madali lamang mag-apply sa PhilHealth. Para sa ating mga newly hired and existing employees na wala pang PIN or wala pang PhilHealth Identification Number, mag-fill out lamang ng 2 kopya ng PhilHealth Member Registration Form or PMRF, isubmit ito sa HR ng inyong kumpanya at hintayin ang MDR or Member Data Record at PhilHealth ID mula din sa inyong kumpanya. Para naman po sa mga newly hired na mayroon ng PIN, isubmit lamang po o ipaalam lamang sa inyong HR ang inyong PhilHealth Identification Number para po maisama ito sa pagre-report nila sa PhilHealth. Para naman po sa mga wala pang trabaho pero gusto na mag-apply sa PhilHealth o gusto na magpamiyembro, magpunta lamang sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar, mag-fill out ng PhilHealth Member Registration Form at isubmit ito sa PhilHealth officer. Batay po sa ating Universal Healthcare Law or Universal UHC Law, lahat po ng Pilipino ay dapat miyembro ng PhilHealth. Kasama po dyan ang mga direct contributors tulad ng mga sumusunod. Employees with formal employment o yung mga nasa gobyerno at private sector po natin. Mga kasambahay, self-earning individuals, mga professional practitioner like doctors and nurses po.
overseas Filipino workers, mga land-based at sea-based po, Filipino living abroad, and those with dual citizenship. Lifetime member, kusan po ang ating mga retiree na nakapag-contribute po sa PhilHealth for 120 monthly contribution po nila. And all Filipinos ages 21 years old and above with the capacity to pay. Meron din po tayong mga miyembro ng PhilHealth na mga direct contributors o mga kababayan natin na walang gaanong kakayanang magbayad ng kanilang contribution, tulad ng mga indigent na identified po ng DSWD, beneficiaries of Pantawid Pamilya Pilipino Program o mas kilala po sa 4Ps, mga senior citizen po natin na hindi po sila nakapag-trabaho ever since po at sila po is under RA 10645 po natin. Persons with disability po, sangguniang kabataan officials, previously identified at point of care service or sponsored po ng ating mga LGUs. Nako, sa panahon po ngayon, importante po talaga na tayo ay miyembro ng PhilHealth. Sa oras ng pagkakasakit, pagkaka-ospital o kahit anong medical emergency, malaking bagay po na mayroon tayong masasandalan na tutulong sa ating mga gastusin. At yan po ang misyon ng PhilHealth, ang maging katuwang natin sa pagbabayad sa mga gastusin sa ospital. Ang PhilHealth po ay mayroong inpatient benefits, outpatient benefits, primary care benefits or konsulta at C benefits. Makikita po ninyo sa inyong screen ang ilan lamang sa mga sakit at kung magkano ang sinasagot ng PhilHealth. For example lamang po, kung tayo po ay magkaroon ng pneumonia at ito po ay hindi naman malala, ang ating pong PhilHealth package for that ay 15,000 para po sa moderate risk o 32,000 para naman po sa pneumonia na high risk. At marami po tayong ibang mga benefit packages para sa ating pagkakasakit. Pero gusto ko lamang pong linawin na hindi lamang tuwing magkakasakit magagamit ang PhilHealth. Dahil kung tayo po ay manganganak, hindi naman po yun isang sakit ang panganganak, pero tayo po ay may benepisyo pag tayo manganak. Para po sa mga normal delivery, yan po ay 8,000 kung sa mga primary care or sa mga lying-in clinic kukunin at 6,500 kung sa ospital naman manganganak. Kung ikaw po ay mas CS or cesarean delivery, 19,000 po ang sagot ng PhilHealth sa inyong cesarean delivery operation. At syempre po, yung ating konsulta o yung ating primary care benefits, yan po ay hindi na kailangan magkasakit o hindi na kailangang hintayin na lumala yung ating sakit para po magamit ang ating PhilHealth. Sa pamamagitan po ng ating konsulta benefits, meron na po tayong libreng konsultasyon sa ating po mga rural health units o sa mga primary care providers sa ating lugar. Kasama na po dyan yung konsultasyon, mga essential services tulad ng x-ray, at mga drugs and medicines para sa mga hindi naman malulubhang sakit. Sa mga employed or empleyado po natin, hati po ang pagbabayad ng PhilHealth contribution. Kalahati po ng 3% monthly contribution o 1.5% ng monthly salary po nila ay ibabawa sa sweldo po ng empleyado. At ang kalahati naman po ay sasagutin po ng kanilang employer. Sa mga voluntary member naman po, babayaran po nila ng buo ang 3% monthly contribution batay po sa kanilang buwan ng kita. Ang mga indirect contributors naman po natin tulad ng senior citizen, indigent, at 4Ps po ay ang gobyerno naman po ang magbabayad ng kanilang mga contribution. Maaari po kayong tumawag sa aming opisina sa aming pong trunk line sa 8441-7444 or sa aming call center sa 8441-7442. Pwede rin po kayo mag-email sa aming actioncenter@philhealth.gov.ph.
or bumisita po sa aming website www.philhealth.gov.ph. Kami din po ay present sa social media. Bumisita po sa Twitter, sa Team PhilHealth, or sa Facebook, sa PhilHealth Official, or sa YouTube po namin na Team PhilHealth. Trabahunters! Ako muli si Lourdes Ivy Mendiola, Social Insurance Officer 1 ng PhilHealth, ang kaagapay ninyo sa inyong trabahunting journey. At ako po si Arlan Gumaraw, Training Specialist 4 ng Social Health Insurance Academy ng PhilHealth. Kaagapay nyo rin sa inyong trabahunting journey. Mag-register na sa www.trabahanap.com at simulan na ang paghahanap ng trabaho na swak sa inyo. Dahil sa Trabahanap, log-in na lang, wala nang walk-in. Ano ang pag-ibig? Disclaimer, this is not a hugot video but will definitely teach you a thing or two about life. Pag-ibig is more than just about housing loans. Ang pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno ay mayroon ding savings programs. Ito ay may regular Pag-ibig savings, modified Pag-ibig 2 savings, and short-term loan programs. Paano nag-work out ang pag-ibig? Ang 100 pesos monthly contribution mo ay tinatapatan ng employer mo, kaya doble agad ang savings mo. Your savings earn high dividends every year. The dividends you earn are tax-free. And as a Pag-ibig member, you can avail of housing, calamity, and multipurpose loans. But wait, there's more! Sa Pag-ibig, hindi ka taken for granted. Lahat ng efforts mo, siguradong maibabalik sa'yo. After your savings mature in 20 years, you can withdraw all your savings and invest in your dreams. Dahil hindi pa asa ang Pag-ibig, kampante ka! Ano ang Daily Time Record or DTR? Ang Daily Time Record or DTR ay isang dokumento na nagsasaad ng bilang ng oras na ginugugol ng manggagawa sa trabaho. Dito makikita ang arawang time in at time out. Ano-ano ang example ng DTR? Logbook, bandy cards, online time in o time out, at biometrics. Sino-sino ang mga kailangang mag-fill out o magsulat sa DTR? Lahat ng empleyado. Kailan dapat mag-fill out ng DTR? Pagdating sa trabaho, mag-time in. At bago umalis, mag-time out. Paano mag-fill out ng DTR? Sa logbook, isulat ang pangalan at time in. Pagkatapos ng trabaho, isulat ang time out. Gaano katagal ang record keeping ng DTR? Ayon sa Omnibus Rules na nagpapatupad ng Labor Code, ang employment records gaya ng DTR ay dapat itago ng employer sa loob ng 3 taon. Mahalaga ba ang DTR? Oo naman, dahil ang DTR ay nagpapakita ng aktwal na oras na ginugol ng manggagawa sa trabaho. Ano ang payroll? Ang payroll ay isang dokumento na nagsasaad ng kabuuang kita ng manggagawa sa isang pay period, kaltas para sa kontribusyon ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at ang netong bayad. Ano ang pay period? Ito ang bilang ng araw na saklaw ng pasahod. Maaari ito ay isang araw, isang linggo, o isang kinsenas. Ano-ano ang mga dapat nilalaman ng payroll? Ang payroll ay dapat nagpapakita ng una, oras na ginugol sa trabaho ng manggagawa. Pangalawa, rate o antas ng sahod ng manggagawa per oras, lingguhan o buwanan. Pangatlo, halaga ng sahod na dapat tanggapin ng manggagawa sa kanyang regular na oras sa trabaho at overtime kung siya ay pinagtrabaho ng lagpas sa 8 oras. Pang-apat, mga kaltas sa sweldo gaya ng kontribusyon para sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Pang-5, kabuuang halaga na natatanggap ng manggagawa. At pang-6, lagda o signature ng manggagawa. Kailan ginagawa ang payroll? Ginagawa ito kada pay period.
Sino ang gumagawa ng payroll? Ito ay ginagawa ng employer o ng kanyang representative gaya ng accountant o bookkeeper. Kailangan ba ang lagda ng empleyado sa payroll? Oo naman, ang lagda ng empleyado ay kumpirmasyon na siya ay sang-ayon sa nakasulat sa payroll. Ano ang kahalagahan ng payroll? Ito ay mahalaga upang masigurado na nababayaran ng tama ang mga manggagawa at naibigay ang sweldo sa tamang oras. Gaano katagal ang record keeping ng payroll? Ayon sa Omnibus Rules na nagpapatupad ng Labor Code, ang employment records gaya ng payroll ay dapat itago ng employer sa loob ng 3 taon. Ano ang payslip? Ang payslip ay isang tala na ibinibigay sa mga manggagawa tuwing payday. Ito ay naglalaman ng halaga ng sweldo at iba pang kita tulad ng 13-month pay, overtime, paid leaves, night shift differential, holiday at premium pay. Mga kaltas tulad ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth, pag-ibig at withholding tax, at ang kabuuang matatanggap nito. Ito din ay individual na kopya ng laman na makikita sa payroll. Ayon sa kasalukuyang regulasyon, hinihikayat ang mga may-ari ng kumpanya na magbigay ng payslip sa kanilang mga manggagawa. Ito ay magsisilbing talaan o pansariling kopya ng mga manggagawa ng kanilang kita tuwing payday. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-download ang Handbook on Workers' Statutory Monetary Benefits sa www.dole.gov.ph. At kung kayo ay may iba pang katanungan, maaari kayong tumawag sa aming hotline sa numerong 1349 o dumulog sa pinakamalapit na Dole office sa inyong lugar. Ano ang occupational safety and health? Ayon sa World Health Organization at International Labor Organization, ang occupational safety and health o OSH ay ang pagsulong at pagpapanatili ng pinakamataas na antas ng pisikal, mental at panlipunang kagalingan ng mga manggagawa sa lahat ng trabaho. Ito ay kabuuang paglalarawan kung saan di lamang ito tumutukoy sa pisikal na kalusugan, kundi kabilang din ang malusog na pag-iisip at pakikisalamuha sa kapwa. Sino ang covered ng OSH? Lahat ng empleyado sa establishmento, maging ang mga deployed workers ng contractor ay covered ng OSH. Paano isinasagawa ang OSH? Dapat may appointed na safety officer na gagawa ng HIRAC o Hazard Identification, Risk Assessment and Control na tutukoy sa mga mapanganib na proseso ng trabaho at magbibigay ng preventive and control measures upang makadevelop ng OSH program. Ito ay nire-review ng OSH Committee at inaaprubahan ng management. Bakit natin kailangan ng OSH? Kailangan ng isang establishmento ang OSH dahil dito makikita ang holistic wellness ng lugar pagawaan tulad ng health ng empleyado, safety ng workplace at productivity ng kumpanya. Ang OSH program ay isang requirement ng DOLE sa lahat ng establishmento. Ito ay magsisilbing safety and health manual ng establishmento sa mga proseso ng trabaho at programa ng pagawaan. Bakit natin kailangan ng OSH program? Mahalaga ang OSH program dahil ito ay makakatulong sa pag-iwas sa posibleng pagkakasakit at disgrasya ng mga empleyado at pagkalugi ng kumpanya. Ito ay magsisilbing reference ng mga empleyado at ng OSH Committee sa pagpapatupad ng OSH program. Paano naman ito ginagawa? Ang safety officer ay magsasagawa ng Hazard Identification, Risk Assessment and Control o HIRAC. Ito ang magbibigay sa establishment ng ideya kung paano ma-prevent, control,
at correct ang mga panganib at posibleng aksidente habang nasa trabaho sa pamamagitan ng identified DOLE occupational health programs. Ang mga resulta ng naisagawang HIRAC at nabuong health program ay magsisilbing guidelines sa kumpanya. Ang mga sample template ay maaaring ma-download sa DOLE website. Kailan isinasagawa ang OSH at ang OSH program? Ideally, ang OSH program ay ginagawa bago pa man mag-operate ang isang establishmento at matapos gawin ang HIRAC. Ang OSH naman ay dapat na regular na sinusunod at ginagawa sa loob ng workplace. Saan ba ito isasubmit? Ang OSH program ay maaaring isumite sa DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong establishment. Maaaring bisitahin ang DOLE website sa dole.gov.ph upang malaman ang mga field offices na iyong kinabibilangan at para sa mga additional information. Tandaan, kung may maayos na programa sa pangkaligtasan at pangkalusugan ang mga workplaces, makakamit ng isang establishment ang tinatawag na industrial peace sa trabaho. Ang OSH personnel ay empleyado o opisyal ng company na nakapagtapos ng mandatory OSH orientation or training. Sila ay maaaring first aider, nurse, doktor, dentista o safety officer na inatasan upang magbigay ng serbisyong medikal o magpatupad ng mga alituntunin o regulasyong nasasaad sa kanilang OSH program. Ang batayan na angkop na OSH personnel para sa isang company ay nakabatay sa bilang ng mga manggagawa at risk classification na matatagpuan dito. Halimbawa, para sa isang company na may bilang ng manggagawa mula 1 hanggang 9 at may antas ng peligro na low risk o medium risk, ay nangangailangan ng isang first aider at isang safety officer 1. Samantala, ang isang company na may tulad na dami ng manggagawa at may antas ng peligro na high risk ay nangangailangan naman ng isang first aider at isang safety officer 2. Ang Republic Act No. 11058 o ang OSH Law ay nagtatakda na ang bawat company ay dapat na may angkop na OSH personnel. Ang sinumang mapapatunayan na tahasang lumabag dito ay maaaring pagmultahin alinsunod sa batas na ito. Una, Registry of Establishment. Sa simula ng business operation ng isang establishment, maliit man o malaki, ay kinakailangang i-register sa DOLE. Pangalawa, Report on Health and Safety Organization. Nilalaman ng report na ito ang komposisyon ng Company Safety and Health Committee. Ipinapasa ito tuwing January 30 ng taon o kapag nagreorganisa ang Company Safety and Health Committee. Pangatlo, Work Accident Illness Report. Ito naman ay naglalaman ng mga detalye patungkol sa aksidente o sakunang nangyari sa kumpanya. Pinapasa ito tuwing ika-30 ng buwan pagkatapos ng petsa ng aksidente. Subalit, sa mga aksidenteng nagresulta sa malubhang kalagayan o kamatayan ng manggagawa, ito ay kinakailangang i-report sa loob ng 24 oras. Ika-4, Annual Exposure Data Report. Ang report na ito ay naglalaman ng taunang talaan o bilang ng mga aksidente sa pagawaan na nangyari sa kasalukuyang taon at ipinapasa tuwing January 30 ng susunod na taon. Annual Medical Report. Ito naman ay taunang talaan o summary ng bilang ng mga manggagawang nagkasakit sa loob ng pagawaan sa kasalukuyang taon at ipinapasa tuwing March 31 ng susunod na taon. Bakit nga ba mahalaga ang mga OSH reports? Ang mga datos na nakukuha mula sa mga reports na natanggap ng DOLE ay inaaral at ginagamit para sa pagde-develop ng mga programa at polisiya upang mapanatili at masigurado ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa. Sino ang dapat mag-accomplish ng report? Ang pagsunod sa OSH requirements na ito ay responsibilidad ng employer.
pang-company safety officer ang siyang itinalaga upang mag-accomplish at magkumpleto ng mga reportorial requirements. Paano makakakomply ang establishment sa OSH reporting requirements? Kompletohin at itala ang mga impormasyon na hinihingi ayon sa reporting forms at magpasa ng 2 kopya nito sa DOLE Regional Office o Field Office na may jurisdiction sa lugar ng paggawa. Maaaring i-download ang mga reporting forms sa DOLE BWC website. Samantala, ang WAI report ay maaaring isubmit via online sa pamamagitan ng DOLE Establishment Report System. Tandaan, magpasa ng OSH report sa itinakdang petsa sa DOLE Regional Office na nakakasakop sa lugar ng paggawa. Ang action plan ay resulta ng pagsusuri at pag-iisip ng pamamaraan upang makagawa ng mga activities at hakbang para maitama at ma-improve ang mga nakitang pagkakamali at kakulangan sa mga gawaing patungkol sa kaligtasan at kalusugan sa lugar pagawaan. Bakit ito mahalaga? Nagsisilbi itong gabay sa pagpapatupad at pagmamonitor ng mga pagbabagong kailangang isagawa sa establishment. Kaya naman, nararapat lang na makomply ang mga establishment kabilang ang microenterprise para masigurado at mapanatiling na isasatupad ang mga alituntunin ng DOLE patungkol sa occupational safety and health. Sino ang gumagawa ng action planning? Ang action plan ay dapat na pinangungunahan at sinusubaybayan ng employer. Ito rin ay pinapatupad sa tulong ng company safety officer. Kailan ito isinasagawa? Ang action plan ay isinasagawa matapos ang self-assessment o resulta ng inspeksyon sa isang establishment. Sa pamamagitan nito, matutukoy ang mga deficiencies na siya namang basehan sa paggawa ng action plan para sa workplace improvement at compliance. Paano ito ginagawa? Sa tulong ng DOLE Assistant Labor Inspectors, ang mga establishments na may deficiencies ay nagtatala ng mga recommended actions to be taken o mga hakbang para maisaayos ang mga kakulangan o deficiencies ng establishment. Maaari ding sumangguni sa DOLE Regional Office na nasasakop sa lugar paggawa para sa kanilang proposed action plan. Pagtatrabaho sa sakahan, pangingisda, pagmimina, pagbubuhat ng troso, pagbebenta sa lansangan, pornografiya. Alam nyo ba na ilan lamang ito sa mga halimbawa ng child labor? Ayon sa RA 9231, ang child labor ay anumang uri ng trabaho o economic activity na ginagawa ng isang bata na mapanganib o nakasasama sa kanyang kalusugan, kaligtasan, at pisikal, mental at psikolohikal na pag-unlad. Mayroon din tayong tinatawag na child work. Ang child work ay ang mga gawain ng isang bata na legal o pinapayagan ng batas, naaangkop sa kanyang edad at kakayanan, hindi nakasasagabal sa kanyang pag-aaral at pagpapahinga at hindi mapanganib sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Samantala, ang child labor naman ay ang pagtatrabaho ng isang bata na iligal o ipinagbabawal ng batas, mabigat para sa kanyang edad at kakayanan, ginagawa ng mahabang oras na labag sa itinakda ng batas, nakahahadlang sa kanyang pag-aaral at pagpapahinga, at mapanganib para sa kanyang kaligtasan at kalusugan. Upang mas madaling malaman kung ang gawain ng bata ay child work o child labor, tandaan ng abakada E. Ayon sa bigat ng trabaho ng bata, karapatan ng bata na naisasantabi dahil sa trabaho, dalas o haba ng panahong ginugugol sa trabaho, edad o kaangkupan ng trabaho sa edad ng bata. Mayroon tayong tinatawag na worst forms of child labor o ang mga pinakamalalang uri ng child labor. Ito ay ang lahat ng uri ng slavery o pang-aalipin o mga gawaing katulad ng pagbebenta sa mga bata, paggamit bilang pambayad utang, sapilitang pagtatrabaho, at pagre-recruit upang maging bahagi ng armadong tunggalian, paggamit, pagkuha, o pag-aalok ng mga bata sa prostitusyon o pornografiya, paggamit ng mga bata sa mga iligal na gawain tulad ng paggawa at pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot at anumang uri ng trabaho na mapanganib sa kalusugan, kaligtasan o moralidad ng mga bata. Maaari bang magtrabaho ang isang bata? Ang minimum employable age sa Pilipinas ay 15. Ibig sabihin nito,
Ang isang bata na wala pang 15 taong gulang ay hindi maaaring pumasok sa anumang uri ng trabaho, pampribado man o pampubliko, maliban sa mga sumusunod. Kung ang bata ay nagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng kanyang mga magulang o tagapag-alaga at kung saan mga miyembro lamang ng kanyang pamilya ang kasamang nagtatrabaho, o kung ang bata ay nagtatrabaho sa public entertainment or information tulad ng telebisyon, pelikula at commercials o advertisement. Sa mga kondisyong ito, dapat siguruhin na ang trabaho ay hindi mapanganib sa buhay, kalusugan at kaligtasan ng bata, siya ay nakapag-aaral at mayroon siyang work permit mula sa DOLE. Ngunit, ang isang batang wala pang 18 taong gulang ay hindi maaaring pumasok sa pinakamalalang uri ng trabaho o maging modelo sa patalastas ng mga nakalalasing na inumin, tabako o produktong may tabako, sugal at pornografiya. Para naman sa oras ng pagtatrabaho, ang mga batang wala pang 15 taong gulang ay hindi maaaring magtrabaho ng higit sa 4 na oras sa isang araw, higit sa 20 oras sa isang linggo, at sa pagitan ng alas 8 ng gabi at alas 6 ng umaga ng sumunod na araw. Ang mga batang may 15 hanggang bago mag-18 taong gulang ay hindi maaaring magtrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw, higit 40 oras sa isang linggo, at sa pagitan ng alas 10 ng gabi at alas 6 ng umaga ng sumunod na araw. Maraming inisyatiba ang pamahalaan laban sa child labor. Ang National Council Against Child Labor na nabuo sa pamamagitan ng EO 92 Series of 2019 ang nangunguna sa implementasyon ng Philippine Program Against Child Labor na may vision na Child Labor-Free Philippines. Ang DOLE, chairperson ng council, ay nagpapatupad ng Child Labor Prevention and Elimination Program na may layuning matukoy ang mga batang dapat maialis mula sa child labor sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatang tulong sa kanila at kanilang mga pamilya. Maaaring makibahagi ang sinuman sa Batang Malaya campaign ng Philippine Program Against Child Labor na siyang nagsusulong sa karapatan ng bawat bata na maging batang malaya.